Isang bilyonaryo ang di sinasadyang nakakita sa isang dalagitang palihim na naghuhugas ng pinggan sa kusina ng kanyang mansyon. At malapit na niyang matuklasan ang isang masakit na katotohanang pilit nitong itinatago. 3:00 ng madaling araw, naglalakad si Edward Harrison sa katahimikan ng kanyang malawak na estate. Kumakalabog ang bawat hakbang sa mahabang pasilyo, sumasalpok sa marmol na sahig at mabigat na katahimikan. Papalapit na siya sa kusina nang may kakaibang bagay na umagaw ng kanyang pansin. Nandoon, sa ilalim ng mahinang ilaw, si Emily, isang 17 anyos na dalagita. Nakayuko siya sa lababo, masigasig na naghuhugas ng isang bunton ng pinggan. Namumulat magaspang ang kanyang mga kamay dahil sa mainit na tubig at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Dapat ay nasa kama na siya, marahil ay nasa paaralan pa. Pero heto siya, nagsisinungaling at may tinatakpang lihim na ayaw ipaalam kaninuman. Hindi lang basta mayaman si Edward, naitayo niya ang kanyang imperyo dahil sa husay niyang unawain ang mga tao at matukoy ang mga pattern na di napapansin ng iba. At ngayong gabi, alam niyang hindi lang ito simpleng batang tumutulong sa kanyang ina, may mas malalim pa, mas masakit. Isang sakripisyong hindi pa isiniwalat. Napakalaki ng kanyang mansyon, ngunit kakaibang bakante ito ngayong gabi. Mas mabigat kaysa dati ang katahimikan. Ang tanging tunog ay ang mabagal at matinding pag-ugong ng grandfather clock sa bulwagan. 3 mabibigat na tunog ang umalingaw-ngaw sa pasilyo, eksaktong 3:00. Nakatayo si Edward sa tuktok ng malapad na hagdanan, mahigpit na ibinalot ang sutlang bathrobe sa katawan. Mula sa wala, itinayo niya ang isang pandaigdigang kumpanya sa pagpapadala ng kalakal at naging eksperto sa pag-anticipate ng mga abala sa negosyo. Kapag may bagyong namumuo sa South China Sea, kaya niyang ipasyang agad kung aling barko ang kailangang lumihis ng ruta. Pero ngayong gabi, hindi niya kayang ayusin ang sarili niyang pagkabalisa. Ang kanyang gising na isipan na dati isang biyaya ay tila naging pabigat na hindi niya mapatigil. Pakiramdam niya'y nagyeyelo ang bahay habang bumabalik siya mula sa aklatan. Bit-bit niya ang isang mabigat na aklat tungkol sa kasaysayan ng Roma, hindi man lang nabuksan. Sinubukan niyang magbasa para mag-relax. Sinubukan niya ang musika, pati pagninilay. Wala ni isa ang umubra. Tumangging manahimik ang kanyang isip. Doon niya narinig ang isang tunog, hindi ito malakas o nakakatakot. Perpekto ang kanyang security system, imposibleng may makapasok. Hindi, iba ang tunog na ito. Banayad, halos hindi marinig. Isang basong dahan-dahang inilapag sa matigas na counter. Huminto si Edward at nakinig. Galing ito sa ibaba sa dulo ng bahay, sa pangunahing kusina. Isang mahinang, tuloy-tuloy na ritmo, ang tunog ng espongha habang pinupunasan ng pinggan. Dahil sa pag-uusisa, tahimik siyang naglakad sa pasilyo. Ang kanyang sapatos na balat ay dumudulas sa malambot na karpet. Mabilis siyang bumaba ng hagdan, puno ng iniisip. Hindi ito magnanakaw, hindi maglilinis ang magnanakaw. Dapat ay isa sa mga empleyado. Pero bakit naghuhugas ng pinggan ang isang staff sa gitna ng gabi? Binuksan niya ang malaking pinto ng kusina na gawa sa oak. Mahina ang liwanag sa loob, galing lamang sa maliit na ilaw sa ibabaw ng kalan. Malaki ang espasyo para sa malalaking pagtitipon. Lahat ng counter ay gawa sa stainless steel at may madilim na kahoy na kabinet, elegante at industrial ang dating. Sa gitna ng lahat halos matabunan ng malalaking counter, naroon ang isang dalagita. Nakatalikod siya, nakayuko sa malalim na lababo, pinupunasan ng isang baso ng alak na may tensyon sa bawat galaw. Tumikhim si Edward, nagulat ang dalagita, napasigaw siya at sa pagmamadaling lumingon ay muntik na niyang mabitawan ang baso. Dumulas ito sa kanyang basang mga daliri. Ay! Sigaw niya agad na sinubukang saluhin.
Sa huli nahawakan din niya ito, ngunit maputla ang kanyang kamao sa higpit ng kapit. Nagtama ang kanilang mga mata. Malaki ang mga mata ng dalagita, puno ng takot. Hindi lang pagkagulat, tunay na takot, ang uri ng takot na galing sa matagal ng pangamba. Mr. Harrison, mahina niyang sabi, hindi siya kilala ni Edward. Marami siyang empleyado pero bihira niya itong nakikita ng harapan. Ang kanyang chief of staff na si Robert ang madalas namamahala. Sino ka? Tanong ni Edward. Hindi matigas ang boses niya pero dama ang bigat ng isang taong sanay makakuha ng tapat na sagot. Ako po si Emily, sir. Emily Carter. Pautal na sagot ng dalagita habang kinakabahang pinupunasan ang mga kamay sa tuwalya. Napalingon siya sa pinto ng kusina para bang gusto niyang tumakas. Anak po ako ni Linda. Linda, ang kanyang tagapaglinis, tumalas ang alaala ni Edward. 5 taon nang nagtatrabaho si Linda Carter sa kanya. Tahimik, maaasahan at laging maayos ang trabaho. Pinagkakatiwalaan niya ito. Emily, sabi ni Edward, habang lumalapit sa loob ng silid, binuksan niya ang ilaw sa kisame at isang matinis na ugong ang narinig. Bumaha ng maliwanag na liwanag ang buong kusina. Napapikit si Emily sa biglang liwanag. Ngayon ay malinaw na niyang nakita ang dalagita, tila 17 ang edad, maliit ang pangangatawan. Nakatali sa isang magulo at basang ponytail ang kanyang kulay gintong buhok. Namumuti ang kanyang balat at may malalim na itim sa ilalim ng mga mata. Hindi lang dahil sa puyat, kundi sa mas mabigat pang dahilan, isang pagod na matagal ng kinikimkim. Isa siyang batang tila matagal nang lumalaban sa isang labang walang nakakakita. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Muling tanong ni Edward, ngunit ngayoy mas banayad na ang tinig. Nasaan ang nanay mo? Tanong ni Edward ng mahinahon. Hindi po maganda ang pakiramdam niya, sir. Sagot ni Emily agad, masyadong agad, na parang ininsayo ang mga salita. Sipon lang po, wala pong seryoso. Nag-alinlangan siya bago nagpatuloy. Nang hinayang po siya sa kalat pagkatapos ng party niyo. Nag-alala siya, kaya sinabi kong ako na ang bahala. Gusto ko lang po sanang makapagpahinga siya. Tumingin si Edward mula sa maputla at kabadong mukha ni Emily papunta sa lababo sa likuran niya. Umaapaw iyon sa mga pinggan, sandamakmak na maruruming plato, kawali, tray at magagarang baso. Mga tira ng hapunang inihain para sa 30 bisita. Hindi ito simpleng paglilinis. Trabahong para sa isang buong team ito, hindi para sa isang dalagitang mag-isa. May sipon? Ulit ni Edward ng mahina. Tinitigan niya ito, sinusuri ang kasinungalingan. Hindi ka panipaniwala. Sa edad niyang yon, dapat tulog na siya at pinapunta siya mag-isa ng 3:00 ng madaling araw. At siya ang nagpadala sa iyo? Tanong ni Edward, sabay taas ng kilay. Sa ganitong oras, para gawin ang trabaho niya? Hindi! Biglang sagot ni Emily, mabilis at matalim ang tinig niya, tila depensibo. Sa isang iglap, napalitan ng takot ng galit. Hindi niya ako pinapunta, ni hindi nga niya alam na nandito ako. Nanatiling tahimik si Edward, nakikinig. Ako ang pumasok, may susi ako. Tinutulungan ko po siya tuwing weekend, kaya alam ko ang schedule niya. Gusto ko lang matapos bago siya magising. Ayokong mag-alala siya. Kilala ni Edward ang katapangan kapag nakita niya ito. Isang matapang na paliwanag, pero alam niyang kasinungalingan pa rin. Dapat nasa kama ka ngayon, sabi niya, sabay krus ng mga braso. May pasok ka pa bukas. Oh, sa totoo lang mamaya. Parang bato ang tama ng mga salita. Napakunot si Emily, bahagya lang, pero napansin ito ni Edward. Naging matigas ang kanyang balikat, bumagsak ang tingin niya sa sahig. Sanay si Edward sa ganitong reaksyon. Sa tagal ng karanasan sa mga negosasyon sa boardroom, alam niyang ang pinakamaliit na kilos ang kadalasang nagsisiwalat ng pinakamalalaking sikreto. Opo, sir. Mahina niyang bulong. Tatapusin ko na lang po agad. Hindi na po ako mang-iistorbo. Bumalik siya sa lababo na para bang tapos na ang usapan. Tahimik na pakiusap. Hayaan niyo na po ako.
Pero hindi umalis si Edward, hindi siya nagsalita. Sa mahabang sandali, pinanood lang niya ito. Namumulat irritated ang mga kamay ni Emily sa sabon at mainit na tubig. Pagod at parang robot ang bawat galaw niya. May napansin si Edward. Sa tabi ng service door may backpack, luma, gamit na gamit at mabigat. Halos punit na ang mga tahi, kupas ang kulay. May nakasabit na asul at gintong tali sa zipper, kumikinang sa pagitan ng kupas na tela. Napakunot ang noo ni Edward. Pamilyar iyon, isang honor cord, ibinibigay sa mga nangunguna sa klase, sinusuot ng valedictorian tuwing graduation. Sa gilid ng bag, may nakausling maliit na larawan. Sa loob, isang lumang retrato ng babaeng kasama ang lalaking nakauniporming militar. Nagsimula nang mag-isip si Edward, pilit pinagtatagpi-tagpi ang mga piraso. Isang matalinong dalagitang pagod na pagod, naghuhugas ng pinggan ng 3:00 ng madaling araw, nagsisinungaling tungkol sa sakit ng ina, may dalang valedictorian cord at retrato ng taong nasa uniforme ng militar. Walang umaangkop, hindi tugma ang kwento, may sira sa pattern at si Edward Harrison ay umunlad sa pagtukoy ng mga sirang pattern. "Iwanan mo na yan," biglang sabi ni Edward. Tumigil si Emily, nakalubog pa ang mga kamay sa tubig. "Sir, iwanan mo, umuwi ka, magpahinga ka." Pero ang nanay ko, magagalit po siya kapag nakita niyang madumi pa rin. Baka mapagalitan siya. "Ako ang kakausap sa nanay mo," sagot ni Edward. Matatag ang tinig, hindi galit, pero may autoridad, walang puwang para tumutol. "Umuwi ka na, Emily." Nakatayo lang si Emily ng ilang segundo, saka dahan-dahang sumuko. Bumagsak ang kanyang balikat, hindi sa ginhawa, kundi sa pagkatalo. Parang may mahalaga siyang hindi nagawa. "Opo, sir, salamat po," bulong niya. Hinubad niya ang mabigat at basang apron, itinabi ito at pinulot ang kanyang backpack. Isang huling sulyap, saka siya lumabas sa side door, naglaho sa malamig na hangin bago sumikat ang araw. Nanatili si Edward sa kinatatayuan, mag-isa sa malawak at tahimik na kusina. Bumalik ang katahimikan, pero ngayon may dalang bigat. Hindi na ito payapa, puno ito ng mga tanong na hindi binigkas. Hindi niya maalis sa isip ang asul at gintong tali. Tungkol sa uri ng estudyanteng may ganon. Muling tumingin si Edward sa lababong puno ng pinggan. Isang napakatalinong estudyante naglilinis ng tira-tira sa 3:00 ng madaling araw. Lumabas siya at nagtungo sa kanyang silid-aklatan. Hindi na siya nag-abala pang subukang matulog. Sa halip, naupo siya sa kanyang upuang balat at tahimik na pinanood ang langit habang unti-unting lumiliwanag mula sa itim patungong mapusyaw na kulay abo. Naghihintay siya. Eksaktong 7:00 ng umaga, dinampot niya ang kanyang telepono. "Robert," tawag niya nang sumagot ang kabilang linya. 2 dekada nang nagtatrabaho si Robert Grant para kay Edward. Mapanuri ito, maayos, at laging siguradong maayos ang lahat. "Mr. Harrison, maaga po kayo ngayon." "May kailangan akong ipagawa sa iyo, Robert," ani Edward. Kalma ang boses, ngunit may diin. "Una, ang tagalinis ng bahay, si Linda Carter. Gusto kong malaman kung anong nangyayari sa kanya." Sandaling natahimik ang linya, kasunod ang mahinang tunog ng pagtatype. Si Mrs. Carter, simulang sabi ni Robert ng maingat, ay naging hindi maaasahan kamakailan, sir. Ilang beses na siyang nag-sick leave nitong mga nakaraang buwan. Sa totoo lang, gumagawa na ako ng ulat para irekomenda ang kanyang termination. "Itabi mo muna ang ulat na yan," mabilis na putol ni Edward. Matigas ang tono, wala nang puwang para sa pagtutol, malinaw at pinal ang mga salita. Pangalawa, ang anak niya, si Emily, 17 na siguro, patapos na sa high school. Gusto ko ng kumpletong ulat kung saan siya nag-aaral, mga grado, attendance, lahat. Tahimik ang kabilang linya ng ilang saglit. "Sir?" May halong pagtataka ang tono ni Robert. Hindi ito karaniwang utos. "Nakita ko siya sa kusina ko ng 3:00 ng madaling araw, Robert," paliwanag ni Edward.
Naghuhugas ng pinggan mula sa hapunan ko. Namumula ang mga kamay. Halatang pagod na pagod. Pero may dalang honor cord na para sa valedictorian. May mali sa kwento. Gusto kong malaman ang totoo. Opo sir, agad ko pong aasikasuhin. Isa pa, dagdag ni Edward. Sa bag niya may retrato. Lalaki sa military uniform. Sa palagay ko mula sa 101 Airborne. Alamin mo kung sino siya. Lumipas ang natitirang bahagi ng araw ni Edward na tila lumilipad. Dumalo siya sa mga pagpupulong tungkol sa fuel logistics, sinuri ang mga pagkaantala sa shipping at nakausap ang mga executive sa ibang bansa. Abala ang kanyang schedule pero wala roon ang kanyang isipan. Naiwan ito sa tahimik na kusina. Hindi niya maalis sa isip ang takot sa mga mata ni Emily o ang ningning ng honor cord. Bandang hapon may kumatok sa pintuan ng kanyang silid. Pumasok si Robert, may dalang manipis na Manila folder. Maayos pa rin ang kanyang anyo, gaya ng dati, pero may kakaiba sa kanyang ekspresyon ngayon. May kabigatan. Sir, ani Robert habang marahang inilapag ang folder sa mesa ni Edward. Pumuwesto si Edward para makinig. Tama po kayo, mahinang sabi ni Robert. Binuksan niya ang folder at inislide ang unang dokumento sa ibabaw ng makintab na mesa. Emily Carter, 17 taong gulang, senior sa Northwood High. Kinuha ni Edward ang papel. Isang screenshot ito mula sa website ng paaralan. Nakangiti si Emily habang hawak ang isang certificate. Hindi lang siya mahusay na estudyante, patuloy ni Robert. Siya ang pinakamagaling sa buong county. Puro A ang grado. May perpektong 4.0 GPA. Nakatakda sana siyang makatanggap ng full academic scholarship sa Georgetown University. 2 linggo lang ang nakaraan, pinangalanan siyang US Presidential Scholar, isa sa 160 estudyante sa buong bansa. Napatingin si Edward sa papel, gulat na gulat. Isang presidential scholar na naghuhugas ng pinggan ng 3:00 ng madaling araw sa kusina ko. Mahina niyang sabi, tinatapon ng lahat ng yon. Yun nga po ang nakakabahala, mahinang tugon ni Robert. Ipinasa niya ang isa pang papel, isang opisyal na ulat ng attendance mula sa school district. Nakausap ko po mismo ang principal ng Northwood. Halatang apektado siya. Ayon sa record, hindi na pumapasok si Emily sa paaralan sa loob ng 25 araw. Walang paliwanag. Walang contact. Truant na po ang status niya ngayon. Napaupo si Edward ng mas malalim, sinusubukang unawain ang lahat. 25 araw, mahinang ulit niya. Unti-unting nabubuo ang larawan. Lipas na po ang deadline ng scholarship acceptance, patuloy ni Robert. At ayon sa batas, kailangan na siyang i-report bilang dropout. Kapag hindi siya bumalik sa klase, hindi siya makakagraduate. Ang scholarship, wala na. Naramdaman ni Edward ang bigat na bumalot sa kanyang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa isang estudyanteng tumigil sa pag-aaral. Para itong panonood ng isang makinang na ilaw na unti-unting namamatay bago pa ito sumikat. Isang kinabukasang unti-unting nawawala. Bakit Robert? Tanong niya, mababa at tensyonado ang boses. Bakit niya isusuko ang lahat? Nag-alinlangan si Robert saka mahinahong nagsalita. Ang nanay niya, sir. Napatingin si Edward. Hindi lang ito simpleng sipon, sabi ni Robert. 2 buwan na ang nakalipas nang madiagnose si Linda ng malubha at agresibong klase ng lupus, yung uri na nangangailangan ng espesyal na gamutan. Pero mahal ang mga gamutan at hindi ito sinasagot ng insurance. Tinuring ng kumpanya na experimental ang therapy. Iniabot ni Robert ang isang nakaprint na quote mula sa ospital. Ang halaga ng gamot kada buwan kung sariling gastos ay $900. Bahagyang napakuyom ang mga kamao ni Edward. Sa kanya, barya lang iyon. Pero kina Emily at Linda, iyon ay buhay. Nawala ni Linda ang pangalawang trabaho niya sa laundry. Masyado siyang maraming absent dahil sa sakit. Ang trabahong ito, ang bahay mo,
Iyan lang ang tanging pinagkakakitaan nila at ito rin ang tanging paraan para manatili ang insurance nila. Pinaputol na rin nila ang linya ng telepono, dagdag ni Robert, para lang makabawas sa gastos. Tahimik si Edward ng matagal, pagkatapos ay nagsalita. Alam ni Emily ang lahat ng ito. Opo sir, at sa nalaman ko, hindi lang siya nananatili sa bahay, nagtatrabaho siya. Pinapalitan niya ang ina niya, paliwanag ni Robert. Ginagampanan ang mga gawaing bahay, walang bayad. Siya na ang gumagawa ng mga trabaho para lang hindi matanggal sa serbisyo ang nanay niya. Sinusubukan niyang iligtas ang tanging bagay na nagpapahaba ng buhay ng ina niya. Tumayo si Edward mula sa upuan. Ramdam niya ang bagyong unti-unting namumuo sa loob niya, galit at lungkot. Lumapit siya sa bintana, sinusubukang ayusin ang sarili. Yung sundalo Robert, yung lalaki sa larawan, mahina niyang sabi. Iniusog ni Robert ang huling dokumento sa ibabaw ng mesa, isang lumang litrato mula sa military file. Captain James Carter, paliwanag ni Robert, lolo ni Emily, ama ni Linda. Naglingkod sa ika-101 Airborne Division, Baker Company. 2 tour, highly decorated, pumanaw noong 2010. Napako ang tingin ni Edward sa pangalan, Baker Company. Napahinto ang kanyang paghinga. Lumingon siya mula sa bintana, biglang may naalalang matagal nang nilimot. Lumakad siya papunta sa bookshelf at dinampot ang isang lumang larawan. Matagal na niyang hindi tiningnan. Isang lumang retrato, grupo ng mga batang sundalo, marurumi, at nakangiti sa makapal na gubat sa ibang bansa. Tinitigan ni Edward ang isang mukha. Kapatid ko, bulong niya, si Thomas. Nagsilbi sa Baker Company, hindi na siya nakabalik. Tumingin siya kay Robert, malinaw at matalim ang mga mata. Hindi lang ito empleyado, Robert, anya, parang bakal ang boses. Pamilya natin ito. Sir? Kunin mo ang address nila, utos ni Edward. Mababang boses, ngunit may diin. At alamin mo kung nasaan si Emily Carter. Ngayon, ang address ay nasa bahagi ng lungsod na dekada na niyang hindi nadaraanan. Isang lumang gusaling kulay abo, halatang laspag na sa panahon. Hindi niya ginamit ang Rolls-Royce. Pumili siya ng simpleng kotse. Mahalaga ang hindi mapansin. Amoy luma ang gusali, luma ng carpet, sobra sa lutong gulay. Inakyat niya ang bitak-bitak na sementadong hagdan papunta sa 2 palapag. Sa Unit 3B, mahinahon siyang kumatok. Tahimik, sumunod ang mahinang tunog ng mabagal at hirap na mga hakbang. Bumukas ang pinto ng bahagya, hawak ng chain lock, isang maingat na mata ang sumilip. Linda, malumanay na sabi ni Edward, isinara ang pinto. Narinig niya ang impit na hikbi, kasunod ang kaluskos ng chain. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Linda, pero halos hindi na. Mas payat, mas maputla, at tila dekada ang inidad kaysa sa dati. Namamagat baluktot ang mga daliri. Naninilaw ang balat, at ang mukha ay may kulay abong anino ng tuloy-tuloy na sakit. Nakahawak siya sa walker na bakal, hirap na hirap. Hindi ito ang matatag at maayos na babaeng dating na mahala sa kanyang tahanan. Mr. Harrison, hingal ni Linda puno ng hiya. Ako, tatawag sana ako kaso ang totoo, ako'y... Linda, putol ni Edward ng marahan, lumapit siya. Nandito ako para makita ka, yun lang. Pinatuloy siya ni Linda sa maliit nilang apartment. Malinis ito pero malamig, kaunti lang ang gamit. Sa isang sulok, mahina ang ugong ng maliit na electric heater, pilit na nilalabanan ang ginaw. Nakita ko si Emily kagabi, sabi ni Edward. Parang gumuho ang mukha ni Linda. Bumagsak siya sa luma nilang sofa na para bang biglang nawala ang lakas ng kanyang mga binti. O Diyos ko, nangako siya sa akin, bulong niya. Sinabihan ko siyang huwag, nakiusap ako. Kaya ko pa naman, kailangan ko lang konting panahon pa. Linda, bakit hindi mo sinabi sa akin na may sakit ka? Tanong ni Edward. Sabihin ko anong totoo. Sagot niya ng paanas, may pait sa tinig, habang unti-unting dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi.
na hindi ko na kayang gampanan ang trabaho ko, nabigo na ako, na kailangan na akong palitan. Umiling siya, halos hindi na makapagsalita. Ito lang ang meron kami, dito lang kami nakakakuha ng pang-check up. Ito lang ang dahilan kung bakit nakakaraos kami. Tahimik si Edward, pagkatapos ay mahina siyang nagtanong, yung scholarship? Mabilis na napatingin si Linda sa kanya, napuno ng panibagong uri ng sakit ang kanyang mga mata, mas matalim, mas malalim. Yung presidential scholarship, sabi ni Edward, Georgetown. Alam ko, sagot ni Linda. Pagkatapos lumabas sa kanyang bibig ang isang tunog na hindi pa naririnig ni Edward kailanman. Isang hilaw at masakit na iyak mula sa kaibuturan. Nakita ko ang liham, hikbi niya, galing sa White House, nasa basurahan. Nabigatan ang dibdib ni Edward. Tinanong ko siya kung bakit patuloy ni Linda habang patuloy ang pag-agos ng luha. At tumingin lang siya sa akin, walang emosyon, sobrang pagod. At ang sabi niya, ano ba ang scholarship, ma? Nakakabili ba yun ng gamot mo? Nakakabayad ba ng kuryente? Ibinaba ni Linda ang mukha sa kanyang mga palad. Mahigpit na kinukuyumos ang sarili niyang buhok sa nanginginig na mga daliri. Inaalay niya ang lahat, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Buong kinabukasan niya, lahat ng pinaghirapan niya, para sa akin, para sa $900. Halos hindi makahinga si Edward, pakiramdam niya'y unti-unting nadudurog ang kanyang puso. Hindi lang ito kahirapan, mas malalim ito. Isang tahimik na pagdurusang isinilang mula sa mga imposibleng desisyon. Ito ang halaga ng sakripisyo, binabayaran ng isang bata. Nasaan siya, Linda? Mahinahong tanong ni Edward. Nasaan si Emily ngayon? Nag-alinlangan si Linda, puno ng hiya ang mga mata. Nagtrabaho siya, bulong niya. Yung totoo, may trabaho na siya. Gabi ang pasok para sa araw ay kasama niya ako. Baka daw ako mahulog, baka hindi ako makatayo. Sa isang diner, The Evening Star. Sa downtown, mahinang dagdag ni Linda, tumango si Edward. Dito ka lang, ilak mo ang pinto. Mahina niyang sabi, babalik ako. Ibang mundo ang Evening Star Diner, maingay, masikip, amoy sunog na kape, mantika at panlinis ng sahig. Pagpasok ni Edward Harrison, pakiramdam niya'y isa siyang dayo mula sa ibang planeta. Ang lahat, mula sa kumukurap na neon lights hanggang sa malagkit na menu, ay tila salungat sa suot niyang wool coat na ngayon ay tila formal na maskara lamang. Umupo siya sa booth sa pinakadulo, nakatalikod sa pader. Lumapit ang isang matandang waitress na pagod ang mga mata ngunit may maamong ngiti. Anong maipaglilingkod ko, sweetheart? Kape lang. Itim, sagot ni Edward habang abala na ang kanyang mga mata sa paghanap. At doon niya siya nakita, abala si Emily sa pagitan ng mga mesa, may bit-bit na malaking tray sa isang braso. Nakatali ang kanyang kulay gintong buhok sa ilalim ng asul na hairnet at ang uniforme niya ay maluwag at hindi akma sa kanyang payat na katawan. Ang pangalan sa bulsa, Patty, hindi niya iyon pangalan, pero sa ngayon, wala sa trabahong ito ang talagang para sa kanya. Kumikilos siya na para bang sanay ng hindi mapansin. Walang ngiti, walang usap. Puro focus lang. Naglalagay ng tubig, nagdadala ng mabibigat na plato, naglilinis ng mesa. Tila tumanda siya ng ilang taon sa loob lamang ng ilang linggo. Nakita ni Edward ang bahagyang pagkirot sa mukha ni Emily habang binubuhat ang isang plastik na lalagyan ng maruruming pinggan. May isang lalaki sa likod ng counter, mababa, mataba at gusot ang damit na may mantsa ng mantika. Sumigaw sa kanya. Hindi siya nag-react. Hindi siya nagsalita. Tumango lang siya at nagpatuloy. Pareho sila ng nanay niya, naisip ni Edward, mabigat ang puso. Kahit nasasaktan, lumalaban. Ayaw sumuko. Hindi niya agad tinawag si Emily. Naghintay siya. Unti-unting sinipsip ang mapait at matabang na kape at nagmasid. Sa loob ng 20 minuto, umupo siya roon at nagmasid.
Pinanood niya itong kumilos ng mabilis, hindi napapansin, palaging nasa bingit ng pagkapagod. Isang dalagang dapat sana'y naglalakad sa entablado suot ang toga. Ngayon ay naglilinis ng ketchup sa mga upuang vinyl. Lumapit ito sa mesang katabi ng kanya. Nakapatong sa mga braso niya ang mga plato. Halatang pagod na ang katawan at walang buhay ang mukha. "Emily," sabi ni Edward. Hindi malakas ang kanyang boses pero tumagos ito sa ingay na parang kutsilyo. Napatigil siya, tumigil ang mga plato sa paggalaw, lumingon siya sa pinagmulan ng boses at nagtama ang kanilang mga mata. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Tiningnan niya si Edward, ang kanyang maruming uniforme at ang kalahating burger na hawak pa rin niya. Nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Pagkatapos, gumuho ang lahat, tumagilid ang tray, kumalabog sa sahig ang mga pinggan, tunog na parang pagsabog ng ceramic at salamin. Nagkapira-piraso ang mga plato, sumabog ang isang baso ng soft drink, nagkalat ang ketchup at basang fries sa sahig. Tumahimik ang buong kainan, lahat ay napalingon. Hindi gumalaw si Emily. Nakatayo lang siya roon, natulala, nakatitig sa kaguluhan. Sakay Edward, nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. "Carter!" sigaw ng manager. Frank ang nakalagay sa kanyang name tag. Pulang-pula ang mukha, matalim ang boses. "Ano bang ginagawa mo? Ibabawas yan sa sahod mo." Pero hindi siya lumingon. Nakatitig lang siya kay Edward. At sa mga matang iyon, may mas malalim pa sa takot, isang bagay na mas matalim kaysa kahihiyan. Purong kahihiyan, wala siyang sinabi. Lumuhod siya, inabot ang mga piraso ng nabasag na salamin. Walang guwantes, walang walis, mga daliring hubad at nanginginig. "Carter, kumuha ka ng walis, linisin mo yan, ngayon na!" Sigaw ulit ni Frank mas malakas. "Swerte mong hindi kita tanggalin ngayon din. Isang linggong sahod yan. Nakikinig ka ba, ha?" "Tama na," sabi ni Edward. Hindi niya nilakasan ng boses. Hindi niya kailangang gawin iyon. Mababa ang tono, malamig, puno ng autoridad. Uri ng boses na hindi humihiling ng katahimikan, kundi lumilikha nito. Tumigil ang kainan. Kahit ang ingay ng neon ay tila nawala. Dahan-dahan tumayo si Edward at lumapit. Tumayo siya sa pagitan ni Frank at ni Emily na nakayuko pa rin sa sahig, pinupulot ang basag na salamin. Nangingibabaw siya sa manager. Kahit halos 70 taong gulang na si Edward, matikas pa rin siya, puno ng katahimikan, ngunit malinaw na autoridad. Isang taong sanay mamuno, isang taong sinusunod. Napatingin si Frank sa mamahaling coat, gintong relo at hindi mapagkakaila ang presensya ng yaman at kapangyarihan. "Sino ka ba?" tanong niya, pilit pa ring matapang, pero unti-unti nang nawawala ang kumpiyansa. "Empleyado ko yan," pinutol siya ni Edward. "Isa siyang bata," mariin niyang sabi. "Isang batang malinaw na hindi dapat naririto. May sakit siya. Pagod na pagod at kailangan niyang umuwi." Kinuha ni Edward mula sa loob ng kanyang coat ang isang mamahaling leather wallet. Kalma niyang binilang ang 3 bagong $100 na bills at inilapag ito sa counter. "Para sa mga pinggan, aniya, at sa kalat, at sa kape." Nanlaki ang mga mata ni Frank. Agad niyang dinampot ang pera pero hindi siya muling tiningnan ni Edward. Tinalikuran niya ito, tuluyang isinantabi at lumuhod sa tabi ni Emily. Sumakit ng kaunti ang tuhod niya pero hindi niya iyon pinansin. Ngayon magkaharap na sila, tumutulo ang luha sa pisngi ni Emily, basa ng pawis at mantika ang kanyang mukha at nanginginig ang mga kamay habang sinusubukan pa ring pulutin ang salamin. "Emily," malumanay pero may diin na sabi ni Edward, "tama na, tumayo ka, sasama ka sa akin." "Hay, hindi ko kaya," bulong ni Emily, halos hindi marinig, puno ng damdamin. Ang shift ko, kailangan kong..." "Tapos na ang shift mo," malumanay na putol ni Edward, sabay abot ng kanyang kamay. Matatag ang kamay, malinis, kumpiyansa. Kamay na pumirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Sandali siyang natigilan. Para sa kanya, isa itong sinag ng pag-asa.
Sa wakas, gamit ang nanginginig, mamantika at gasgas na mga daliri, inabot niya ito. Madali siyang itinayo ni Edward para bang wala siyang bigat, pero hindi niya binitiwan ang kamay nito. Hawak pa rin niya ang kamay nito habang marahan siyang inalalayan papunta sa pintuan, tinatakpan mula sa tahimik na mga tingin ng ibang customer. "Sandali!" sigaw ni Frank. Ngayon lang napagtanto na mawawala na sa kanya ang isang tao, kahit isang taong hindi man lang niya kailanman iginalang. Hindi pwede yan. Kailangan niyang huminto si Edward sa may labasan at bahagyang lumingon. Tapos na siya, mahina niyang sinabi, at sa paraan ng pagkakabigkas niya, iyon ay pinal. Wala nang puwang para sa pagtutol, wala nang nilingon si Edward. Binuksan niya ang pintuang salamin at inakay palabas si Emily. Bumalot sa kanila ang malamig na hangin ng gabi habang iniiwan nila ang liwanag ng fluorescent, ang amoy ng mantikang gamit at ang wasak na kalat sa sahig. Naghihintay sa gilid ang isang sasakyan, isang simpleng itim na sedan, hindi tulad ng mga magagarang kotse na karaniwang gamit ni Edward. Sa loob, tahimik at mainit, may bahagyang amoy ng lumang leather at tabako. Nakaupo si Emily sa passenger seat, matigas ang katawan, nakapatong ang mga kamay sa kanyang kandungan, marumi pa mula sa sahig ng dinner. Naninigas ang kanyang katawan, nakatitig siya sa orasan ng dashboard, 11:47 ng gabi. Wala pa siyang nasasabi mula nang ilabas siya ni Edward. Mabigat ang katahimikan, para siyang gustong maglaho. Dahan-dahang nagmaneho si Edward, maluwag ang pagkakahawak sa manibela. Hindi niya binuksan ang radyo. Ang tanging tunog ay ang banayad na paggalaw ng wiper sa windshield, tinatanggal ang manipis na ambon. Sumulyap siya sa kanya sa mahinang ilaw ng cabin. Nakatagilid ito, aninong tahimik sa dilim, malayo, sarado. "Ang mga kamay mo," mahina niyang sabi, binasag ang katahimikan. "May sugat ba?" Nagulat si Emily, kumurap. "Ha? Yung salamin, nasugatan ka ba?" Dahan-dahan niyang binuksan ang mga kamao at tumingin pababa. Hindi niya man lang napansin ang sakit. Pero ngayon, naroon na, isang manipis na hiwa ng dugo sa palad. "Hay, hindi ko alam, wala yun." Napabuntong hininga si Edward. Itinigil niya ang sasakyan sa isang tahimik na kalye, napapalibutan ng mga hubad na puno at mga natutulog na bahay. Pumarada siya sa kabinuksan ng ilaw sa loob. Malambot ang liwanag, inilantad ang mga mantsa sa kanyang mukha, ang bagsak na buhok mula sa net, at ang pagod na anyo. Tiningnan siya ni Emily, litong-lito. "Anong ginagawa mo?" Medyo mahapdi ito, simpleng tugon niya. Hindi na siya nagpaliwanag. Tahimik niyang binuksan ang glove compartment at kinuha ang isang maliit na itim na first aid kit. Organisado ang buhay niya, pati ang kanyang sasakyan. Mula sa kit, kinuha niya ang antiseptic wipe at bandage. "Ibigay mo sa akin ang kamay mo." "Hindi na, ayos lang ako," pautal ni Emily. "Naluluma ko lang kotse mo. Ako na lang." "Emily." Malumanay ang tono niya pero mabigat, gaya ng ginamit niyang boses sa loob ng dinner. Sandaling nag-alinlangan si Emily, pero sa huli, iniabot niya ng nanginginig ang kamay. Maingat niya itong hinawakan. Mainit ang kanyang kamay, malambot pero matatag. Maingat niyang dinampian ng tela ang dugo. Pagkatapos ay binuksan ang antiseptic wipe. Nang linisin niya ang sugat, napasinghap si Emily. "Sabi ko sa iyo, mahapdi." Mahina ang tinig ni Edward, nakatutok sa ginagawa. "Mas mabuting ngayon pa lang ang hapdi kaysa sa mas matinding sakit mamaya." Ganyan lagi ang sinasabi ng kapatid kong si Thomas. Kalmado ang bawat galaw niya, maingat. Inikot niya ang bandage sa palad nito, pinadadap ng banayad. Tahimik siyang pinanood ni Emily, pigil ang paghinga. Ito si Edward Harrison, isang negosyanteng nagtatag ng imperyo, isang taong may kapangyarihang magpaikot ng ekonomiya. At narito siya ngayon, sa isang nakaparadang kotse, inaalagaan siya na parang sariling anak. Ang lambing, ang kabutihang halos di mapaniniwalaan, may nabasag sa loob niya. Isang mainit na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi, kasunod pa ang isa at isa pa.
Tinapos ni Edward ang paglalagay ng bandage at dumukot sa loob ng kanyang coat. Iniabot niya ang isang malinis, nakatiklop na panyo nang hindi siya tinitingnan. Para sa mukha mo, Anya. Muling pinaandar ni Edward ang sasakyan at bumalik sa kalsada. Tahimik na pinunasan ni Emily ang kanyang mga luha. Nang nagsalita siya, halos pabulong lang. Salamat. Walang anuman, sagot ni Edward, nakatingin sa daan. Tahimik silang nagmaneho ng ilang kanto pa. Pagkatapos, nagsalita ulit siya, kaswal. Georgetown. Napalingon si Emily sa kanya, nagulat. Sir, iyon ang layunin, hindi ba? Georgetown University, kalmado niyang sabi. O, dati siguro. Bakit? Tanong ni Emily, mahina, nakatingin sa nakatiklop na panyo sa kanyang kandungan. Gusto ko ang kasaysayan. Mahina niyang sagot, nanginginig ang boses. At politika. Naisip kong baka makapagtrabaho ako sa State Department o kung saan man na ganun. Gusto mong maglingkod, malumanay na sabi ni Edward. Hindi ito tanong, tumango siya. Oo, magandang pangarap yan, tugon niya. Pero mahirap abutin, lalo na kung hindi ka na sa eskwela. Muling namula ang mukha ni Emily, bumalik ang kahihiyan, mainit at matalim. Hindi mo naiintindihan, mahina niyang sabi. Kung ganon, ipaliwanag mo sa akin, Emily, kalmado ang tono ni Edward. Tulungan mo akong maintindihan, kasi ang nakikita ko ay isang matalinong dalaga, nangunguna sa klase, kinikilala sa buong bansa, inalok ng full scholarship sa isa sa pinakamahusay na universidad sa Amerika. Tapos, iniwan niya lahat yon. Bakit? Hindi ko yon sinayang, sigaw niya bigla. Napalakas ang boses, naputol sa galit. Hindi ko sinayang. Bumuhos ang luha niya habang tuluyang bumigay ang kanyang loob. Ano bang magagawa ko? Hikbi niya. Umuwi ako nung araw na yon galing eskwela. Hawak ko pa yung liham, yung galing sa White House. Sobrang saya ko. Nanginginig ako. Napahikbi siya ng malalim, hirap nang magsalita. Tumakbo ako papasok sa apartment at nakita kong nakahandusay si Mama sa sahig. Nakakulubot siya, hindi makabangon, ni hindi makapagsalita sa sobrang sakit. Akala ko mamamatay na siya. Mahigpit na hinawakan ni Edward ang manibela, pumuti ang kanyang mga kamao. Sabi ng doktor, lupus daw. Patuloy ni Emily, paos ang boses. At hindi na gumagana ang gamot. Kailangan niya ng espesyalista, ng bagong gamutan. Pinunasan niya ang ilong gamit ang panyo ni Edward, hindi na iniintindi ang hitsura niya. Pero hindi covered ng insurance. Sabi nila, experimental daw ang bagong gamot. Yung mismong gamot lang, yung mga tableta lang, halos $900 kada buwan. Hindi pa kasama ang check-up o tests. Tahimik lang si Edward, nakikinig. Nawalan siya ng pangalawang trabaho, patuloy ni Emily. Tinanggal siya ng labahan kasi lagi siyang absent. Ang natira na lang yung trabaho niya sa bahay niyo. Yun na lang ang tanging kita namin. Bumaba ang boses niya, mabigat sa damdamin. Nakita ko siyang pilit naglilinis ng sahig, umiiyak kasi sobrang magana ang mga kamay niya para hawakan ng mop. Hindi niya na maitiklop ang mga daliri niya. Matatanggal na rin siya, mawawala ang bahay, lahat. Saglit siyang tumigil, nilunok ang namuong luha sa lalamunan. Kaya tinapon ko ang liham. Sinabi ko sa eskwelahan na hindi ako babalik. Kinuha ko ang cellphone ni Mama at blinok ang numero ng school para hindi siya tawagan. Ayokong malaman niya kung ano ang ginagawa ko. Nagsimula kang magtrabaho. Tahimik na sabi ni Edward. Kailangan ko, tumango siya. Ako ang naglinis ng bahay niyo nung hindi na kaya ni Mama. Hindi ako sumasahod. Gusto ko lang manatili sa trabaho, maipagpatuloy ang insurance. Pumapasok ako sa diner sa gabi, $11 kada oras. Nagsusubi ako, malapit na sana. 1 linggo na lang talaga ang kulang ko. Humina ang boses niya, natuyuan ng lakas matapos ang lahat ng kanyang inamin. Idinikit niya ang noo sa malamig na salamin ng bintana. Galit ako, mahina niyang bulong. Galit ako sa lahat ng ito, pero mas mahal ko si Mama. Hindi ko kayang umupo sa klase ng kasaysayan at magsulat tungkol sa global diplomacy habang siya ay nasa bahay.
unti-unting nawawala. Para saan pa ang scholarship kung mawawala naman ang nanay ko? Hindi agad sumagot si Edward. Patuloy siyang nagmaneho, iniisip ang lahat ng narinig. Hindi ito simpleng pag-drop out, isa siyang mandirigma. Isang dalagang gumagawa ng mabibigat na sakripisyo. Isang sundalo, handang gawin ang lahat para protektahan ang taong pinakamahal niya. Itinigil ni Edward ang sasakyan sa harap ng lumang gusaling tinuluyan niya kanina. "Kagaya ka ng nanay mo," sabi niya. "Ano?" tanong ni Emily. "Nagsinungaling din siya sa akin," sabi ni Edward, lumingon upang tingnan siya. "Para protektahan ang trabaho niya, para protektahan ka. Nagtagpo ang kanilang mga mata at ikaw, nagsinungaling ka rin para protektahan siya." Tahimik na umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita sa loob ng kotse. "Pareho kayong masamang magsinungaling," dagdag niya, mas malumanay ang boses. "At parehong masyadong mataas ang pride para sa sarili niyong kapakanan." Kumurap si Emily. Pilit umaakyat sa kanyang labi ang bahagyang ngiti, malabo at may halong luha. "Yang pride na yan," patuloy ni Edward, "iyan ang kapalit ng lahat. Kinakain yan ang kinabukasan mo at ang kalusugan niya." "Ito ang problema namin," mabilis na tugon ni Emily. "Babayaran ko kayo para sa mga pinggan sa kahit anong paraan." "Tama na ang usapan tungkol sa mga plato," mariing sabi ni Edward, bahagyang iritado. "Walang halaga yon, hindi mahalaga ang diner. At $900, wala yang ibig sabihin sa akin." "Pero mahalaga sa amin," tugon ni Emily. "Hindi yon mahalaga," ulit ni Edward. "At ngayon may finalidad. Lumabas ka na ng kotse. Pupuntahan natin ang nanay mo." Iba ang pag-akyat nila ngayon sa 3 palapag ng gusali. Nauna si Emily, mababa ang balikat, mabagal ang hakbang. Sumunod si Edward, tahimik, matatag, hindi matinag. Sa harap ng pinto, nagkalas siya sa susi. Hirap siyang ibukas ito dahil sa sugatang kamay. Sa wakas, may marahang klik. Bumukas ang pinto. Madilim ang apartment, tanging liwanag mula sa maliit na electric heater sa sulok ang nagbibigay ng kaunting init. Nakasalampak sa sofa si Linda, balot sa manipis na kumot. Naka-freeze ang mukha niya sa takot na hinubog ng mga gabing puno ng pangamba at masasamang kutob. Halatang matagal siyang naghintay, iniisip na ang bawat katok ay simula ng katapusan. Nang makita niyang pumasok si Emily, suot pa rin ang maluwag, mantsadong uniforme ng diner, napalitan ng pagkabigla ang kanyang ekspresyon. "Emily, anak, anong nangyari? Nasaktan ka ba?" Hingal niya. Pagkatapos lumipat ang kanyang mga mata at nakita ang lalaking nakatayo sa likod ng anak niya, si Edward Harrison. Mabilis na napalitan ang takot sa mukha ni Linda ng isang bagay na mas malalim, mas mabigat, kahihiyan. Sinubukan niyang tumayo, ayusin ang sarili, magpakita na siya pa rin ang maaasahang tagapaglinis na kilala ni Edward noon. Pero nang hina ang kanyang mga tuhod, hindi siya kayang suportahan. Bumulusok siya pabalik sa sofa. "Mr. Harrison," mahinang sabi niya, nanginginig ang boses, "hindi ko po alam kung anong sasabihin ko." Pumasok si Edward sa silid, diretso ang tingin, hindi nag-aalangan. Bagamat malakas ang kanyang presensya, hindi siya galit. "Pumapasok siya sa gabi," diretsong sabi ni Edward, "sa isang dinner, para bayaran ang gamot mo, yung gamot na hindi mo kailanman binanggit sa akin." Parang usok ang kanyang mga salita, mabigat, hindi matatakasan. Lumingon si Linda kay Emily, basag ang tinig. "Sinabi mo sa kanya?" "Nakita niya ako, ma," bulong ni Emily. "Sa diner, nabitiwan ko ang tray. Nagkalat ang lahat. Paumanhin, patawad ma, patawad." Bumagsak ang huling pader na itinayo ni Emily sa sarili niya. Tumakbo siya sa sofa at niyakap ang ina, idinuyan ang mukha sa kanyang kandungan. Humahagulhol ng walang tigil. Niyakap siya ni Linda, pinilit haplusin ang buhok ng anak sa kabila ng pamamaga ng mga kamay. Tumingala siya kay Edward na nakatayo sa harapan nila, hindi bilang isang bilyonaryo, hindi rin bilang amo, kundi bilang isang lalaking saksi sa isang pamilyang unti-unting gumuho sa ilalim ng bigat ng pagsubok.
Pakiusap, sabi ni Linda sa gitna ng kanyang mga luha. Huwag mong parusahan ang anak ko. Kasalanan ko ito. Ako ang nagkasakit. Ako ang nabigo. Babayaran ko ang mga nabasag. Magdodoble ako ng trabaho. 3 shift kung kailangan. Magtatrabaho ako ng libre kung kinakailangan. Pakiusap lang, huwag mong isumbong sa pulis. Huwag mong saktan ang anak ko. Tahimik na tumayo si Edward. Pinagmamasdan silang magkayakap. Puno ng takot. Nalulunod sa kawalan ng pag-asa. May biglang gumalaw sa dibdib niya. Isang bigat na hindi dahil sa edad o kalusugan. Isang lumang sugat ang bumalik, ang alaala ng sariling ina, nakaupo sa sala, umiiyak habang binabasa ang telegrama. Ang alaala ng bahay na puno ng pera pero walang kahit anong kasiyahan. Saktan siya. Mahinang sabi ni Edward, mas banayad pa kaysa sa inaasahan niya. Linda, hindi ako narito para saktan siya. Narito ako para pigilan kayong saktan siya. Kumurap si Linda, litong-lito. Ano? Ikaw, ang pride mo, ang pride niya. Pareho kayong abala sa pagpapanggap na hindi nyo kailangan ng tulong habang unti-unti mong hinahayaan siyang isuko ang kinabukasan niya. Tulong? Tanong ni Linda. Parang banyagang salita iyon sa kanya. Kanino? Sino bang tumutulong sa mga kagaya namin? Ako, sagot ni Edward diretso. Lumakad siya papunta sa luma at upod na armchair at naupo. Hindi na siya mukhang makapangyarihang pinuno ng isang imperyo. Sa sandaling ito, isa na lang siyang matandang lalaki sa malamig, masikip na apartment, pilit na inaayos ang isang bagay na matagal nang mali. Ganito ang mangyayari, anya matter of fact ang tono. Bukas ng umaga, eksaktong 9:00, may darating na sasakyan. Susunduin ka, Linda, papunta sa Cleveland Clinic. Nakipag-usap na ako sa isang doktor doon, si Dr. Meyer. Siya ang pinakamahusay na espesyalista sa lupus sa buong bansa. At matagal ko na siyang kaibigan. Natigilan si Linda, hindi makapaniwala. Hay, hindi ko kaya, bulong niya. Yung gastos. Huwag mong banggitin ang gastos, putol ni Edward. Ang pag-uusapan mo ay ang kalusugan mo. Lahat, biyahe, gamutan, gamot, sagot na. Wala nang pagtatalo. Tinangkapan ni Linda magsalita pero itinaas ni Edward ang kamay. Hindi pa ako tapos. Lumingon siya kay Emily na bahagyang iniangat ang mukha mula sa kandungan ng ina. Namamaga at mapula ang mga mata. Ang assistant ko, si Robert, nasa Northwood High bukas ng 8:00. Makikipagkita siya sa principal mo. Ipapaliwanag niya ang lahat na ang pagkawala mo ay dahil sa emerensyang medikal ng pamilya. Siguradong makakakuha ka ng final exams. Magtatapos ka. Nakatitig si Emily sa kanya, halos pabulong ang tinig. Pero yung scholarship, huli na ako. Wala na yon. Bahagyang ngumiti si Edward. Mga deadline, Anya, madalas ay mungkahi lang, lalo na sa mga taong marunong mangumbinsi. At si Robert, dagdag pa niya, ay napakahusay mangumbinsi. Kausap niya ngayon ang admissions team ng Georgetown. Muling ibabalik ang slot mo. Tatanggapin mo ulit ang scholarship. Nasa Washington ka na sa Taglagas. Lumambot ang boses niya sa huli. Hindi ito usapan. Mangyayari ito. Tahimik ang silid. Naupo sina Emily at Linda, tulala, hindi makapaniwala. Sa ilang pangungusap lang, binura ni Edward ang imposibleng gusot na ilang buwan na nilang binubuno. Sa wakas, nakapagsalita si Linda. Mr. Harrison, bakit? Mahina niyang tanong. Bakit mo ginagawa to? Ito ay kawanggawa. Hindi namin kayang tanggapin to. Sobra na. Umusog pa sulong si Edward sa armchair. Naroon na naman ang pagod sa kanyang katawan, pero ngayon iba ito. Hindi pagod ng puyat o trabaho. Emosyonal, mabigat at may dahilan. Hindi ito kawanggawa, Linda. Malumanay niyang sabi. Tinitigan niya si Linda para bang may hinahanap na matagal nang nawala. Pumunta ako rito kanina. Patuloy niya, nakita ko ang bahay niyo at may napansin akong litrato malapit sa pinto. Napatingin si Linda sa kalat sa tabi ng mesa, napahawak siya sa leeg. Litrato? Oo, isang lalaking naka-uniforme, military uniform.
Nanginig ang kamay ni Linda. Aking ama, mahinang tugon niya, si James Carter. Dahan-dahang tumango si Edward. Captain James Carter. Oo, sagot ni Linda, may halong pagmamalaki at sakit sa tinig. Siya ang tatay ko, nagsilbi sa 101. Iyon din ang hinala ko, bulong ni Edward. Gusto ko lang makasiguro na kilala mo ang tatay ko. Hindi, sagot ni Edward. Hindi ko siya personal na nakilala, pero kilala ko siya. Sandaling tumigil siya, inaayos ang kanyang mga iniisip. Ang sasabihin niya ay hindi pa niya muling binigkas sa loob ng 50 taon. Mayroon akong nakatatandang kapatid, sabi ni Edward. Lumambot ang kanyang boses habang napatingin siya sa malayo, para bang tanaw niya ang nakaraan na muling nabubuhay sa harap niya. Ang pangalan niya ay Thomas, pero Tommy ang tawag naming lahat sa kanya. Siya ang kabaligtaran ko, masayahin, matapang, punong-puno ng buhay. Hinangaan ko siya. Tahimik na nakaupo sina Emily at Linda, nakikinig ng walang imik. Umalis ako para mag-aral sa kolehiyo. Negosyo ang kurso ko. Si Tommy naman, nagpa-enlist siya. Sumali sa ika-101 airborne. Ipinadala siya sa Vietnam, sa Baker Company. Nanlaki ang mga mata ni Linda. Yun ang unit ng tatay ko. Tumango ulit si Edward. Oh, ang tatay mo ang commanding officer niya. Huminto siya saglit. Hindi na nakabalik si Tommy. 20 taong gulang lang siya noon. Tumingin si Edward sa kanyang mga kamay na nagpatayo ng kayamanan, kapangyarihan at pangalan, pero hindi kailanman naibalik ang kanyang kapatid. Ang nanay ko, hindi na siya nakabangon, binasag siya ng pagkawala ni Tommy, hindi na siya tumawa, hindi na siya nabuhay. Medyo nanginginig ang kanyang boses, pero hindi nagtagal, dumating ang isang liham mula sa isang lalaking ang pangalan ay James Carter. Ang tatay mo. Tumingin si Edward kay Linda, damdamin ang namumuo sa kanyang lalamunan. Sumulat siya sa nanay ko, isang babaeng hindi niya kilala, 3 liham, sa totoo lang. Sa mga liham na yon, ikinuwento niya kung gaano katapang si Tommy. Sinabi niyang may 2 sundalong iniligtas si Tommy, na hindi siya nag-iisa nang mangyari yon, na andun ang tatay mo, hawak ang kamay niya. Isinulat niyang karangalan niyang makasama ang kapatid ko sa serbisyo. Kinailangan munang huminto ni Edward, nabibitin ang kanyang tinig sa alaala. Yung mga liham na yun lang ang naging dahilan para huminga pa ang nanay ko. Ibinigay niyon sa amin ang bagay na kahit anong medalya o watawat ay hindi kayang ibigay, kapayapaan. Inabot niya ang panloob na bulsa ng kanyang Amerikana at maingat na kinuha ang kanyang lumang pitaka. Mula sa isang tagong bahagi na kupas at marupok, inilabas niya ang isang papel, luman at maraming tupi. Isang larawan, inabot niya ito kay Linda. Nanginginig ang mga kamay nito habang tinatanggap ang larawan. Tumingin siya rito at nakita ang grupo ng mga batang sundalo sa kagubatan, nakangiti sa kabila ng pagod. At sa gitna, isang matangkad, matipuno, may matatag na tingin, ang kanyang ama. Katabi niya isang mas batang lalaki, nakangiti ng ubod-laki, nakapatong ang braso sa balikat ng kanyang kasama. Yan ang tatay ko. Mahinang sabi ni Linda habang hinahaplos ng daliri ang mukha ng kanyang ama. At iyan, sabi ni Edward habang itinuro, ang kapatid ko, si Tommy. Lumapit si Emily, nanlalaki ang mga mata habang tinitingnan ang larawan. Kilala lang niya ang kanyang lolo bilang isang tahimik, matandang lalaking amoy tabako. Ngayon, nakikita niya itong bata, malakas, buhay. Ang tatay mo, sabi ni Edward, nanginginig ang boses sa damdamin, hindi kailanman nang iwan, hindi sa digmaan, hindi sa alaala. Tumingin siya kay Emily at nakita ang parehong ningning sa kanyang mukha, ang parehong dangal. Matagal na akong mayaman, aniya, pero may isang utang na hindi ko kailanman nabayaran, ang ibinigay ng lolo mo sa pamilya ko. Dahan-dahang tumayo si Edward. Hindi ito kawanggawa, muling sabi niya. Ito ay pamilya. Ito ay pangakong matagal ko nang dapat tuparin. Tumingin siya kay Linda.
Iniligtas ng tatay mo ang nanay ko, Linda. Ngayon, ako naman ang may pagkakataong ibalik ang kabutihang yun. Tatanggapin mo ang tulong ko? Tiningnan ni Edward ang kanyang relo. Hating gabi na, lagpas pa. May sasakyan na darating para sa inyo alas 9 ng umaga. Malumanay niyang sabi, pakiusap, maging handa ka. Inaasahan ka na ni na Dr. Meyer at ng kanyang team. Tumango lang si Linda, nakatitig pa rin sa kupas na larawang hawak niya. Emily, malumanay na tawag ni Edward. Tumingala siya, namumugto ang mga mata sa kakaiyak, namumula at pagod. Inaasahan kitang nasa eskwelahan bukas alas 8:30. Nandoon si Robert, ang assistant ko, para salubungin ka. Papasok ka, kakausapin mo ang principal mo at aayusin niyo ang pagkuha ng final exams mo. Opo, may nang tugon niya ba? Mabuti. Tumalikod si Edward para umalis. Sa may pintuan, sandali siyang tumigil at nagdagdag. Inutusan ko rin si Robert na ipaayos ang inyong kuryente at tubig at may nakaschedule na ring grocery delivery. Hindi ka makakausad kung giniginaw ka at nagugutom. Pagkatapos ay tumingin siya kay Linda. Hindi siya kailanman nang iwan, Linda, mahinang sabi ni Edward. Panahon na para ang pamilya niya ay tratuhin sa parehong paraan. Lumabas siya, marahang isinara ang pinto sa likuran niya. Isang buong minuto ang lumipas na walang kumilos kina Linda at Emily. Pagkatapos, huminga ng malalim si Linda, isang halo ng hikbi at tawa. Bumigay ang kanyang katawan sa gaan ng pakiramdam. Si Emily naman, sa sobrang bigat ng gabi, mabilis na tumakbo papuntang maliit na kusina at nagsuka sa lababo. Nang matapos siya, nanginginig ubos ang lakas. Naroon na si Linda, nakasandal sa kanyang walker, hawak ang isang basong tubig. Garalgal na sabi ni Emily, ubos ang tinig. Totoo ba to? Nangyayari ba talaga to? Tumingin si Linda sa paligid ng kanilang maliit na apartment, ang mga shut-off notice sa mesa, ang uniformeng may mantsa ng kainan at ang lumang larawan na hawak pa rin niya. Sa palagay ko, anak, sagot niya mahinang boses, sa palagay ko, iniligtas tayo ng lolo mo. Ang sumunod na 2 linggo ay parang panaginip na unti-unting binubuo ng mga di nakikitang kamay. Eksaktong alas 8:30 kinabukasan, dumating si Emily sa Northwood High. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Naghihintay na si Robert Grant, kalma, maayos, nakasuot ng perpektong gray na suit. Tahimik pero maayos niyang inayos ang lahat. Pagkapasok pa lang nila sa loob, agad lumabas ang principal, si Mrs. Collins. Halata ang halo ng pag-aalala at ginhawa sa kanyang mukha. Emily, Diyos ko, sobrang nag-aalala kami sa iyo. May emergency sa pamilya, medical, mahinahong sagot ni Robert, iniaabot ang isang folder. Inalagaan ni Emily ang kanyang ina, narito ang dokumento mula sa Cleveland Clinic. Mabilis na sinuri ng principal ang mga papel. Ang dating matigas niyang mukha ay biglang lumambot, napalitan ng habag. Naku iha, sabi niya kay Emily, bakit hindi mo sinabi sa amin? Hindi ko po alam kung paano, mahina niyang tugon. Ngayon ayos na ang lahat, sabad ni Robert, tumango. Ang kailangan na lang ay ischedule ang kanyang final exams. Oo, siyempre, sagot ng principal. Ano mang kailangan niya? Habang si Emily ay nasa eskwelahan, dumating ang sasakyan para isakay si Linda papuntang Cleveland Clinic. Natatakot siya, hindi sigurado, pero pagdating niya roon, naghihintay na agad ang mga nurse. Alam nila ang pangalan niya, maingat siyang inasikaso. Si Dr. Meyer, isang mabait na doktor na may malumanay na mga mata, ay naglaan ng higit 1 oras sa kanya. Ipagagamot ka namin, aniya. Ang tanging tungkulin mo ngayon ay ang magpahinga. At sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon, nakatulog si Linda Carter. Walang sakit, walang takot. Sa kanilang apartment, muling bumalik ang kuryente. Umugong ang gas heater, kumalat ang init sa dati nagyayelong mga silid. Dumating ang delivery service na may ilang kahon, sariwang gulay, karne, gatas, itlog, tinapay, tunay na pagkain.
Naupo si Emily sa kanyang maliit na mesa, nakakalat ang mga luma niyang textbook. Nag-aral siya, hindi dahil kailangan, kundi dahil kaya na niya. Kinuha niya ang kanyang final exams. Ang mga salitang nasa papel ay hindi na paalala ng mga nawala, kundi daan kung saan siya pwedeng makarating. Mainit ang araw ng graduation, mataas ang araw sa ibabaw ng football field ng paaralan. Nakaayos ang mga hanay ng folding chairs sa damuhan. Nakaupo si Emily sa entablado, suot ang asul niyang cap at gown. Nakasukbit sa leeg niya ang honor cord, ang mismong cord na muntik na niyang itapon. Sinuyod ng tingin niya ang mga tao sa audience at ayo sila nasa ikatlong hanay. Ang kanyang ina ngayon ay nasa wheelchair, ay hindi na ang parehong babaeng dating hirap na hirap tumayo. Bumaba na ang pamamaga sa kanyang mga kamay. Maayos ang buhok, may lipstick pa. Nakangiti siya ng buong buo at ang liwanag ng kanyang mga mata ay puno ng matinding pagmamalaki, isang pagmamalaking dama ni Emily hanggang sa entablado. At katabi niya si Edward Harrison, nakasuot ng simpleng gray na suit. Hindi siya mukhang bilyonaryo, mukha siyang lolo. Nagtagpo ang mga mata nila ni Emily. Hindi siya ngumiti, ngunit tumango siya, mabagal, may dignidad. 1 kilos ng pagbibigay galang. Ito ang sandali mo. Nang binasa ng announcer ang pangalan niya, valedictorian Emily Carter, nagpalakpakan ang buong crowd. Tumayo si Emily at lumakad papunta sa podium. Binuksan niya ang kanyang speech, tiningnan ang kanyang mga tala. Pagkatapos ay tumingin siya paitaas sa kanyang ina, kay Edward, at dahan-dahan tiniklop niya ang papel at inilapag ito. "Magandang umaga," sabi niya. Malinaw at matatag ang kanyang tinig. "May isinulat ako tungkol sa hinaharap, pero ngayong nakatayo ako rito, gusto kong pag-usapan ng ibang bagay." Hinawakan ni Emily ang gilid ng podium, pinatatag ang sarili. "Gusto kong pag-usapan kung ano ang pakiramdam kapag hindi mo na nakikita ang hinaharap," panimula niya. "Gusto kong pag-usapan ang kabutihan." Huminga siya ng malalim. Madalas nating iniisip na ang kasaysayan ay isinulat ng mga makapangyarihan, mga presidente at mga bilyonaryo. Sumulyap siya kay Edward sa ikatlong hanay. Bahagya itong gumalaw. Pero ang kasaysayan ay hinuhubog din ng maliliit na sandali, ng tahimik na desisyon, ng mga taong pagod at takot, pero pinipiling gawin kung ano ang tama. Tumingin siya sa kanyang ina, ng isang sundalo na nagsulat ng liham para sa isang inang nagluluksa, isang ina na hindi niya kilala, ng isang ina na tinago ang kanyang sakit para protektahan ang anak niya, ng isang taong huminto, basta huminto, nang makita niyang may isang taong bumabagsak at iniabot ang kamay niya. Dahan-dahan siyang huminga, pinipigilan ng luha. "Ang kinabukasan ko, hindi ko ito binuo mag-isa. Ibinigay ito sa akin, binayaran ng lolo ko, dekada na ang nakalipas. Pinrotektahan ng nanay ko na isinakripisyo ang lahat. At ibinalik sa akin ng isang taong may mahalagang alam. Walang sino man ang dapat maiwan." Huminto siya. "Binabati ko ang buong klase namin na kaya natin. Pero pakiusap, huwag lang kayong umalis para habulin ang tagumpay. Lumabas kayo at maging mabuti. Doon nagsisimula ang pagbabago ng mundo." Salamat. Tahimik ang buong field ng ilang saglit. Pagkatapos, sumabog ang palakpakan. Hindi simpleng pagpupugay, kundi malakas, buong puso. Tumayo ang kanyang mga kaklase. Sumunod ang kanilang mga pamilya. Pinunasan ni Principal Collins ang luha sa kanyang pisngi. Humagulgol si Linda, tinakpan ang mukha ng mga kamay. Ipinatong ni Edward ang kamay sa balikat nito. Panatag ang anyo, ngunit nangingislap ang kanyang mga mata. 1 buwan ang lumipas, bumalik si Linda. Hindi pa siya lubusang magaling. Ang lupus ay hindi isang sakit na agad nawawala, pero sa tamang gamot at mahusay na gamutan, siya ay nasa remission na. Humiling siya ng isang pag-uusap at ngayon ay nakaupo siya sa tapat ni Edward sa kanyang library. "Edward,"
sabi niya. Ipinilit nitong tawagin siya sa unang pangalan. Wala akong sapat na salita para magpasalamat, pero hindi ko kayang maupo lang. Ayokong maging taong iniligtas mo lang. Kailangan kong magtrabaho, kailangan kong may gawin. Ngumiti si Edward Banayad. Inaasahan na niya ang sandaling ito. Sang-ayon ako, sagot niya. Kaya nga may trabaho na ako para sa iyo. Itinuro niya ang ilang kahon na maayos na nakasalansan sa kanyang mesa. Matagal nang sinimulan ng nanay ko ang isang maliit na pondo, paliwanag niya. Tinawag niya itong Baker Company Fund. Layunin niyang magbigay ng maliliit na tulong sa mga pamilya ng veterano, panglibro, matrikula, upa. Sapat lang para maibsan ang bigat. Tumingin siya sa mga kahon na may bahid ng pagsisisi. Nang pumanaw siya, hinayaan kong manahimik ang pondo. Sobrang abala ko noon. Nagtayo ako ng mga kumpanya, humabol sa kung ano-ano. Nakalimutan ko ito. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Binuksan ko ulit ang pondo at ngayon pinunduhan ko ito ng maayos. Pero kailangan nito ng puso. Kailangan nito ng taong alam ang pakiramdam ng nangangailangan pero masyadong may dangal para humingi. Puno ng alinlangan ang mukha ni Linda, pero ako'y dating tagalinis lang. Hindi, matatag na sagot ni Edward. Anak ka ng isang sundalo, isang babaeng alam kung ano ang tunay na sakripisyo. Wala akong maisip na mas karapat dapat. Tumingin si Linda sa mga file box, mga liham mula sa mga taong kagaya niya. Hindi ito kawanggawa, isa itong layunin. Tumuwid ang kanyang likod, tumatag ang kanyang tinig. Oh, Ania, isang karangalan ito. Lumipas ang tag-init at sa isang malamig na umaga ng Agosto, nakatayo si Emily sa harap ng bago nilang apartment na bathed sa sikat ng araw, may bit-bit na maleta. Paalis na siya papuntang Georgetown. Katabi niya si Linda, mas malusog, mas matatag, hawak ang kamay ng kanyang anak. Huminto ang itim na sedan ni Edward. Bumaba siya, banayad ang ngiti. Handa ka na ba? Tanong niya. Handang-handa, sagot ni Emily nakangiti. Iniabot niya ang isang maliit na karton na kahon para sa mga political science papers mo. Sa loob nito ay isang makintab na bagong laptop. Edward, sobra naman to. Katarantaduhan, sagot niya nakangiti. Pagkatapos ay iniabot niya ang isang manipis, parisukat na sobre. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay isang simpleng kahoy na frame, isang litrato ng mga kabataang sundalo sa gubat, ang kanyang lolo, at ang nakangiting binatang may nakapatong na braso sa balikat nito. Pero nasa mesa mo to, sabi niya, sa iyo yan. Umiling si Edward, marahan. Yung nasa mesa ko ay kay nanay ko, mahinang sabi niya, ito ay sayo na. Ito, sabi ni Edward, dahan-dahang naglalakbay ang boses sa alaala. Ito ay kay Tommy. Nasa pitaka niya noong ibinalik sa amin ang mga gamit niya. Sandali siyang tumigil, maingat na inilagay ang larawan sa mga kamay ni Emily. Matagal na itong nasa kahon, pero palagay ko gusto niyang mapasa iyo ito para maalala mo kung sino ka at saan ka nagmula. Napuno ng luha ang mga mata ni Emily. Hindi siya nag-alinlangan. Lumapit siya at niyakap si Edward. Hindi isang magalang o mahiyain na yakap, kundi isang buo, taos-pusong yakap ng pasasalamat. Salamat, bulong niya, makapal ang tinig sa damdamin. Sa lahat, sa pagkakita sa akin. Mahigpit siyang niyakap ni Edward, isang kamay nakapat sa kanyang likod, ang isa'y nakalapat sa balikat niya. Naramdaman niyang humigpit ang kanyang lalamunan. Sige na, sabi niya, pinipilit ayusin ang boses, huwag kang mahuli, hindi naghihintay ang Washington. Tumalikod si Emily at niyakap ang kanyang ina, mahaba, mahigpit at puno ng pagmamahal. Mahal kita, Ama, mangako kang iinumin mo ang gamot mo. Tumawa si Linda sa gitna ng kanyang mga luha. Oo, pangako. Basta't mangako ka rin, tatawag ka. Gabi-gabi. Oo, pangako, ngumiti si Emily. Pagkatapos ay sumakay siya sa taxi, bit-bit ang kanyang maleta.
Habang umaandar ang sasakyan, lumingon siya sa bintana. At ayun sila, ang kanyang ina, matatag at buhay na buhay ang aura, at si Edward, ang dating insomniac na bilyonaryong sa wakas, ay nakahanap ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa yaman. Nakapulupot ang braso niya sa balikat ni Linda. Dalawang tao mula sa magkaibang mundo. Ngayon ay magkatabing nakatayo sa iisang bangketa, pinapanood ang kinabukasang sila mismo ang tumulong buuin, unti-unting lumalayo patungo sa bagong simula. Nakatayo ron si Edward hanggang sa tuluyang mawala sa tanawang taxi. Pagkatapos, tumingala siya sa langit, maliwanag, malinis at walang hanggan. Itinayo niya ang kanyang imperyo sa pamamagitan ng kakayahang makita ang mga pattern ng panahon, ng supply, ng merkado, ng tao. 50 taon niyang hinanap ang paraan para maibalik ang utang ng nakaraan at ngayon lang niya lubos na naunawaan ang katotohanan. Ang utang na iyon ay talagang para sa kinabukasan. At sa pagkaunawang iyon, may nabago sa loob niya. Isang bagong katahimikan, isang malalim at hindi pamilyar na kapayapaan. Tumingin siya kay Linda. "Halika na!" Malumanay niyang sabi, "Punta na tayo sa opisina, may trabaho tayong kailangang gawin." At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, alam ni Edward Harrison ng buong buo na ngayong gabi, baka sa wakas, makakatulog na siya. At diyan, mahal kong tagapakinig, nagtatapos ang ating kwento. Isang utang na 50 taon nang nakabinbin, sa wakas ay nabayaran. Sana ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng sandaling pahinga, ng paghinga at marahil ng pagninilay kung hanggang saan ang abot ng isang maliit na kabutihan. Kung ilang buhay ang kaya nitong maapektuhan. Nagpapahinga ka ba matapos ang mahabang araw? Nagsisimula ng umaga mo na may tahimik na tasa ng tsaa? Baka'y nagtutupi ng labada o nasa tren? Kahit nasaan ka man, salamat sa pagpiling makinig kasama ko. Kung tumimo sa iyo ang kwentong ito, iwan mo ako ng komento. Binabasa ko silang lahat. At kung gusto mong makasama ako sa susunod, ang isang like at subscribe ay malaking tulong para magpatuloy kami. Palagi kaming bukas sa pag-unlad, kaya huwag mag-atubiling magbigay ng feedback. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.